Actually, one of, gusto ko na sabihin ko na rin, kaya natakot si Congressman Legisla na kami nilabas. Pre-reset niya to sa isang bishop. Pero sabi ng bishop, kung dalang ilabas. Ayan po ang dahilan kung bakit pinipigilan po ni Bishop na magsalita po na ilabas po ni Libiste yung mga ebidensya laban kay Bongbong Marcos. Dahil po, ito po si Bishop ay nahuling tumatanggap po ng maleta galing kay Romualdez, mga kabayan. Yun ang mga kabayan na. Napagtanto ko lang, no? Ito lang kanina habang naliligo ko, mga kabayan. Naalala po ninyo, nung na-interview po si Congressman Erice, nung mga, marami siyang interview sa akin JB7, ABS-CBN, TV5, di po ba? Nababanggit po niya doon na ito po si Kong Libiste ay umatras na ilabas po yung mga text message ng mga Bersamin, ng Bersamin, Yusek Bersamin at ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At ang sabi po ni Congressman Erice, nung tinanong niya si Libiste, bakit hindi mo ilabas? Kasi daw po, naiano niya daw po ito sa isang pastor. Pastor ba o pare? Naikonsulta. At ang sinabi daw po sa kanya, nung pare, wag mo daw ilabas. Naalala ko lang mga bayan. Ito, panoorin po natin mga bayan. Nangyayari. Actually, one of, gusto ko na sabihin ko na rin, kaya natakot si Congressman Legisla na kami nilabas. Ayun mga kabayan kung bakit natakot si Congressman Legisla na ilabas. Sige sir. Kaya natakot si Congressman Legisla na kami nilabas. Pre-reset niya to sa isang bishop. Ayon, pinreset niya sa isang bishop para mga bayan. Yung nasabing mga ebidensya. Ipinreset niya sa isang bishop. Katoliko, mga kabayan, tuloy. Para matulungan. Pero sabi ng bishop, kung dalang ilabas. Ang sabi mga kabayan, inilapit po ni Congressman Libiste, yung mga ebidensya. At nagtanong kung ilalabas mo o hindi. Ano po sabi ng bishop? Huwag mo nang ilabas. Ganun daw po mga kabayan, huwag nang ilabas. Bakit daw po? Tuloy mo, sir. Anong rason na binigay? As a parang siguro, because the church is so averse with the Dutertes. Naiintindihan mo naman because of the war on drugs. I was the first one who spoke against the war on drugs. At naparusahan ko. So, paano nga? I mean, if and that fear is real. And those concerns are real. At akin, ang sabi ko, we shouldn't be afraid of it. Tinatanong ko lagi yung Yun mga bayan. Dahil daw yung mga pare, galit kay Duterte. Kaya wag na daw ilalabas. Kasi pag inilabas po yun mga kabayan, ang mangyayari po, lalabas ang ebidensya, maaari pa pong ma-impeach o masipa. Ito pong si Bongbong Marcos. Kasi kasiraan ni Marcos yun pag natanggal, si Marcos, sino pong papalit? Si BP Inday Sara. Kaya sabi po ng bishop, wag mo na ilabas. Kasi parang ang makikinabang, ang mga Duterte. Parang ganun po. So ito po si bishop, mga kabayan, mas gusto pa, mas gusto pa na mabuhay na lang tayo ng mga Pilipino na kinukurakot na lang yung pera ng taong bayan. Kesa po, huwag lang maupo si BP Inday Sara. Huwag lang makinabang ang mga Duterte kapag nasira si Marcos. Napakatindi ng mga bayan. Ganyan po, ganyan po baluktot. Ganyan po kabaluktot mag-isip ang ilan sa mga paring Katoliko. Mantakin mo, bishop ka na, ganyan ka pa rin mag-isip. Ba't naman ganyan, bishop? Mantakin mo, sasabihin mo,
Huwag mo nang ilabas, imbis na tulungan mo si Libiste na ilabas yung katotohanan. Di ba? Nag-suggest ka ba na huwag na lang ilabas? Anong klaseng bishop ka? Para sa katotohanan ka ba? Napakalinaw po di ba? Sinasabi po ni Congressman Irice, yung bishop ang nagsabi na huwag nang ilabas na lang. Ibig sabihin, itago na lang ni Congressman Irice kung ano man po yung ebidensya laban kay Marcos. Sa anong dahilan? Ito mga bayan, bibigyan ko po kayo ng dahilan Bibigyan ko po kayo ng dahilan. Kasi po mga kabayan, hanapin muna natin. Ito po yung dahilan kung bakit ayaw po ipalabas ni Bishop yung ebidensya laban kay Marcos. Ito po mga kabayan. Sabi po ni Bishop, mga kabayan, huwag nang ilabas. Kasi mga kabayan, kaya ayaw mo ipalabas siya ni Bishop. Kasi Sayang nakipagkamayan si Romualdez sa bishop ng Simbahang Katoliko. Ano nga ba ang laman ng malitang itim? Ano sa ayan mga kabayan, no? Ayan po. lantaran na korupsyon sa loob ng Simbahang Katoliko? Habang nagmimisa, isang mataas na opisyal sa simbahan na tumanggap ng malitang itim na galing sa bagman ni Martin Romualdez na si Ayan po. Si Bishop, si Romualdez, at si Isidre, naghatid po ng maletang itim si Isidre kasama si Romualdez diyan po kay Bishop mga kabayan. Isidre. Masayang nakipagkamayan si Romualdez sa Ayan, bishop ng Simbahang Katoliko. Ano nga ba ang laman ng malitang itim? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kayo? Hanap tayo ng mas malinaw. Ayan po mga kabayan. Ayan po ang dahilan kung bakit pinipigilan po ni Bishop na magsalita po, na ilabas po ni Libiste yung mga ebidensya laban kay Bongbong Marcos. Dahil po, ito po si Bishop ay nahuling tumatanggap po ng baleta galing kay Romualdez, mga kabayan. At pag sinabing baleta, ano po bang laman ng baleta? Sabi ni Gutesa, basura daw, di ba? Yun yung tawag nila, doon sa milyon-milyong laman ng baleta. Ngayon ko na napagtanto, mga kabayan Matindi mo pala. Kaya mo pala sinasabi ni Congressman Isidre, Congressman Irice, na ito pong si Libiste, ay pinipigilan ni Bishop. Wala man lang nag-follow up sa mga reporter, wala man lang nag-follow up sa mga host. Di ba? Pero pag against yan kay BP Sara, ipa-follow up nila yan. Kung sino yung bishop na yan. Mantakin mo, bishop ka? Kaya naman pala. Isa kang, grabe. So ngayon, alam nyo na mga kabayan, kabalintunaan. Kung bakit hindi po inilabas ni Congressman Libiste. Siguro dahil matibay yung pananampalataya dyan kay Bishop. At sinabi ni Bishop, huwag mo na inabas. Diba? Pero kung ako kay Congressman Libiste, hinabas ko na yun. Hinabas ko na yan. For your peace of mind, sir. At para na rin sa taong bayan. Ano ba? At huwag nyo nga pong kakalimutan mga kabayan ang dalawa sa darating na eleksyon. Una, Presidente Inday Sara. Pangalawa, Vice Presidente Rodante Marcoleta. Ano po? At hanggang dyan na lang po muna at magkita-kita pa po tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam!